Kamusta kayo mga kapatid? Sa Manila, yung nangyayaring rally na tinatawag nilang rally or prayer rally. Alam nyo ang totoo po niyan, hindi prayer rally ang tawag po dyan. Ang tawag po dyan, gusto nila mag-ipon ng puwersa, bumuo ng grupo dyan sa rallying ginagawa po nila. At yung rally na yan, gusto nilang makakuha ng pagkakataon na makalusob sa palasyo ng Malacanang. Yan ang totoo po niyan. Kita niyo kahapon nung nagsalita si Apollo Kibuloy, lulutang daw siya doon sa rally. O bakit hindi siya lumutang kahapon? Bakit nung mga paste hindi pa siya lumutang? Diba? Tapos sasabi niya lumutang sa rally. Bakit hindi kahapon? Bakit hindi niya harapin yung mga kinaakusa sa kanya ng Senado at nung mga biktima na nagsasalita kung gaano ang ginawa niyang pangahalay, panluloko doon sa mga taong kaanib ng kanyang samahan na relihiyon. Yun ang harapin mo, hindi yung nagpapaawa-itik ka. Akala ko ba anak ka ng Diyos? Akala ko ba pag-aari mo ang buong mundo? Bakit hindi mo maharap? Alam nyo, doon sa mga follower niya na nanonood dyan, na nanggigigil sa akin, relax lang kayo. Huwag masyadong mainitin ang mga ulo nyo. Oo. Alam nyo, sa sinasabi ninyong mabait si pastor, sinasabi ninyo na tinuturuan kayo ng magdasal, tinuturuan kayo ng mabubuting gawa. Pero sa mga comment section, utang ina, nakikita ko ang mga itsura ninyo na masahol pa kayo sa demonyo. Kaya totoo lang, akala ko ba ang turo sa inyo ni Pastor Apollo Kibuloy, pagpapakumbaba, pagmamahal sa kapwa, at pag-ibig, at salita ng Diyos? Hindi ba kayo nahihiya niyan na sinasabi ninyo mabuti si pastor? Wala kayong sa inyong tinuturong hindi maganda. Lahat ng itinuturo sa inyo ay mabuti. Bakit sa mga comment section, iba yung mga asta ng ugali ninyo para kayong makakagat? Di ba? Ganyan ba ang turo ni Pastor Apollo sa inyo? Mga kaibigan, relax lang. Huwag masyadong mainitin ang ulo. At doon sa mga kingkoy na mga vlogger, tuloy lang kayo kung anong atake ninyo. Choice nyo yan. Kamusta kayo? Mga putang ina ninyo, nagka-content kayo. Nagkakitaan nyo na ba yung content nyo sa akin? Baka pwede nyo ko pameriendahin. Baka pwede nyo akong bigyan ng isang inihaw na dito. Ito, sa tabing dagat tayo. Baka pwede nyo akong bigyan. Para masarap kasi dito sa tabing dagat. Habang nag-wine ka, habang kumakain ka na inihaw na hito. Or ginataan, alimango. Di ba? Dito puro sariwang isda ang nakakain ko rito eh. Araw lang, puro isda. Iwas ako sa karne. Total, mag-Holy Week na. Kita nyo nga, ang paligid. Ang ganda rito, di ba? Tandaan nyo yan, Tandaan nyo ito. Kung si Kibuloy, pag-aari niya ang mundo, pag-aari niya ang buong sanlibutan, lahat ng natatanaw ninyo, makinig kayo, lahat ng natatanaw ninyo, lahat ng nakikita ninyo, at inaabot ng bidyong ito, yan ay hindi ko pag-aari. Hindi ko pag-aari ang mga yan. Hindi po akin yan. Kaya, doon sa mga tagasunod ni Kibuloy, relax. Amen? Magdasal kayo. Ipagdasal ninyo si Pastor Apollo Kibuloy at nang malinawan siya, at ipagdasal nyo rin yung mga nagsasalitang hindi maganda sa kanya para mahinahunan. Hindi yung utang ina, kampi-kampihan tayo, awayan dito, tapos sasabihin nyo kayo ay tinuturuan ng dasal, tinuturuan ng ganito, pero
Wala sa puso nyo. Wala sa gawa ninyo ang sinasabi nyo yan. Hindi ba nakakaya, mga kaibigan? Yan ba ang utos talaga sa inyo ni Pastor Apollo Kibuloy? Ha? Yung mag-worship? Ha? Hindi ba ang linaw na sinasabi niya? Lalaban tayo? Di ba yun ang sinasabi niya? Handa siyang pamunuan ang bansang ito? Bakit? Ano bang balak niya? Siya ang papalit sa administrasyon na to? Ha? Harapin niya na muna ang kaso. Harapin niya na muna ang mga allegations sa kanya ng Senado. Yun ang pinaka-the best. Ha? Kasi, unang-una, yung sinasabi ni Kibuloy kahapon, na siya daw hinaharas ng Senado, ng Kongreso. Ito bang kason to? Kailan pa ito? Kailan pa itong ipinail ang kasong ito? Kailan pa itong kasong usapin na kasong ito? Hindi ba panahon pa ito nung dating Pangulo? Na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Na kung saan, hindi siya nagalaw, walang nangyari doon sa kasong niya. Kasi nga, magkasanggan dikit ang dalawa. Di ba? Na magkalapit ang dalawa. Di ba? Ito pa nagtataka ako, bakit si Pangulong Duterte ang ginawa niyang administrator ng kanyang simbahan? Di ba? Kilala naman natin na si Pangulong Duterte, bago natin nakilala yan, ay isang politikong tao. Isang politisyan, dating mayor, dating congressman, naging pangulo. Di ba? Pastor ba siya? Para pangasiwaan na yan? Nagtataka lang. Parang lumalabas dito, may mga lumalabas na mga content na ang simbahan daw, di umano, ni Pastor Kibuloy, ay parang simbahan o religious na gawa ay para sa politika. At ito, sinasabi niya, hindi daw sila nakikisawsaw sa politika. Hindi daw sila politiko. Ha? Kung hindi kayo politiko, bakit yung nilagay yung administrator ay dating pangulo, dating mayor, dating senador, ay dating congressman, nakilalang politiko. Doon pa lang, basag na naman kayo. Di ba? Ano ba ang talagang totoo dyan? Wala ka ba mapagkakatiwalaan na pastor? Ha? Pastor Apollo Kibuloy, wala ka bang mapagkakatiwalaan na pwede mong siya ang mga siwa dyan habang wala ka? Habang nag-aano ka ng kaso mo, ang mga ngasiwa, yung number 2 mong katiwala, yung trusted mong pastor, bakit hindi pastor ang pinangasiwa mo dyan? Bakit isang politisyan, isang politiko? Kilala naman natin si Pangulong Duterte, na isang palamura din, na mahilig din magsabi ng putang ina. Ano ituturo niya dyan? Amen, hallelujah, putang ina, gago, ulol. Yan ba ang gagawin ng pagsamba dyan? Hindi ba dapat isang pastor din ang dapat mangasiwa? Hindi politiko. Yun ang pinaka-the best, pastor. Alam nyo, napakamalas nyo lamang na gusto magpabagsak kay Pangulong Marcos. Hindi nyo kapartido ang mga makakaliwa. Hindi nyo kapartido ang simbahang Katoliko. Kayon, bukod tanging kayo lamang na relihiyon ang nag-iingay ngayon. Bukod tanging kayong religyos ang pumuputak-putak laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Di ba? Kayong tangi. Yung sinasabi nyo dati, hindi kayo nakikiano sa politika. Yung ginawa ninyong pagpapahiya kay dating Manila Mayor Isko Moreno. Yung ginawa ninyong pagpapalabas kung ano nung palabas ang ginawa ninyo sa SMNI kay dating Manila Mayor Isko Moreno. Di ba? Yung ginawa mo rin kay dating Senator Manny Pacquiao, nakatakot-takot na fake news ang pinagsasabi nyo ron. Di ba? Now, sasabihin mo, hindi kayo namumulitika. Hindi kayo nagbabalita ng fake news. Hindi kayo umaatake
umaatake ng fake news. Hindi kayo umaatake ng ibang personalidad. Ito na lang, wag na natin ihalimbawa yung iba. Isko Moreno, Manny Pacquiao, yung inatake ninyo. Di ba sobra-sobra? Di ba sobra-sobra yung ginawa ninyo? Ngayon sasabihin nyo, hindi kayo umaatake? Come on! Di ba? Huwag tayo magmalukuhan, huwag tayo magmalinisan. Ha? Ha? Tapos may lakas ka pa ng loob na sabihin mo, anak ka ng Diyos. Pag-aari mo ang mundo, putang ina. Tapos sasabihin ninyo, yung ginagawa ninyong pagkilos dyan sa Maynila, ay tinatawag ninyong prayer meeting? Tinatawag ninyong kabanalan, pagsamba? Yan ba ay sa pagsasamba ba yan? Patatawag bang prayer meeting yan? Na ang sinisigaw nyo dyan, puro pambabasto sa gobyernong kasalukuyan? Puot at galit? Yan ba ang maituturing ninyo na isang fellowship, na isang worship? Tangina naman, nagkukulo lang tayo dito, mga gago. Ha? Huwag tayo magpakahindot. Tangina. Tamang-tama ang sinasabi doon sa banal na kasulatan. Mag-ingat sa mga bulaang propeta. At sa mga miyembro ni Kibuloy, alam nyo, hindi ko kayo masisisi kung ganyan ang inyong pag-iisip. Kung ganyan kayo kapanatiko kay Pastor Kibuloy. Kasi nga, napakadali ng isang Pilipino na mabilog, lalo na pag ang usapin ay religious. Pag sinabi ng isang tao na amen, hallelujah, praise the Lord, utang ina, akala natin banal. Akala natin santo. Tandaan ninyo, gusto ninyo ng justice para kay Kibuloy? Papaano yung mga sumisigaw ng katarungan? Papaano yung mga nabiktima niya? Ha? Pabawalang bisa na lang ba yun? Pabawalang ano na lang ba yun, silbi? Ha? Kung ang mangyari na yon ay mangyari isa sa mga mahal niyo sa buhay, maaatim nyo ba? Ha? Na ganunin ang sinapit ng isa sa mga mahal niyo sa buhay? At ang akala natin ay totoong pastor? Tandaan nyo, tao lang si Kibuloy. Ha? Hindi siya santo, hindi siya Diyos. Ha? Maaring anak siya ng Diyos at tayong lahat anak ng Diyos sa Biblia yan. Lahat tayo, hindi lang siya. Pero sasabihin niya na pag-aari niya ang buong mundo dahil siya lang ang anak ng Diyos, isang kaululan at isang kahangalan. Ha? Tandaan niyo yan. Ha? Huwag kayong mga gago. Tandaan niyo, ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay ang nasa likod ang ating Panginoon Hesukristo. Nasa Biblia yan. Tandaan niyo yan. Kayo yung mga nagbabanal-banalan. Kung kayo ay mga tangat, mga bobo, mga puki ng ina ninyo, halikan nyo na lang ito, oh. Ito, oh. Yan, halikan nyo yan. Ha? Yan. Halikan nyo yung pito dahil tanga kayo. Ha? Dahil mga tanga kayo, di ba? Dahil mga bobo kayo at mga inutil kayo, mga putang ina ninyo, halikan nyo ito. Yan, halikan nyo. Ha? Hulaan nyo yung pito dahil mga bobo kayo, mga puki ng ina ninyo. Ha? Yan ang para sa inyo ngayong Monday ang message ko, ha? At magpakalunod kayo rito, putang ina ninyo. Ayun, oh, samahan nyo yung naliligo doon. Yan. Yan. Yan, samahan nyo yan. Mga putang ina ninyo. Ha? Ha? Sasabihin nyo, anak kayo ng Diyos. Ha? Alagad ng Diyos si Pastor Kibuloy. Putang ina. Ha? Tapos sasabihin nyo, 6 million, 7 million, putang inang yan. Bakit hindi nyo napanalo? Ha? Si Gibo Chidoro nung eleksyon. Ha? Ba't hindi nyo na ipanalo? Ha? Puro lang kayo halaw, haw-haw. Ha? Nakachamba lang kayo. Alam nyo yung simbahan ni Kibuloy, nakachamba lang kay Pangulong Duterte. Dahil nung time na yon, nung 2016, totoo naman talagang malakas si Pangulong Duterte kahit saan ang gulo. Ha? Talagang malakas. Kaya nakachamba kayo. Pero hindi nyo pwedeng akuin na kayo ang nasa likod ng pagkakapanalo. Kasi kung talaga kayong nasa likod ng kakapagpanalo, ha? At yung sinasabi nyong 6 million na bilang ninyo, eh ano nangyari kay Harry Roque? Ha? Anong nangyari kay Sal Panelo? Bakit hindi nyo na ipanalo yan? Ni ano nga lang, makasama lang sa top 20, hindi nga kasama eh. Mga kulelat pa.
Ha? Huwag kayong ambisyoso. Mga putang ina ninyo, Lunes na Lunes. Mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Tapos sasabihin nyo, member kayo ng simbahan ni Kibuloy. Pero kung makakapag-comment kayo dyan, mga buwaka ng ina ninyo, puro kayo mga demonyo. Yan ba ang alagad ng Diyos? Ha? Yan ba ang nagtuturo ng salita ng Diyos? Ha? Ano tinuturo sa inyo? Kadimonyohan, kaletsihan, mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Utang ina ninyo. Happy Monday lahat, ha? Ito, sa mga galit na galit sa akin, ito ang para sa inyo. Mga pakyo kayo.